Nakisaya si Pangulong Aquino sa Christmas party ng mga reporter na nagko-cover sa Malacanang. Kumanta ang Pangulo, sumali pa sa Pinoy Henyo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos maglabas ng sama ng loob dahil sa pagbasura ng Korte Suprema sa Truth Commission, nag-relax si Pangulong Noynoy Aquino kagabi sa Christmas party ng Malacanang Press Corps. Nariyang makisali sa kantsawan, pati na sa kantahan. Game na game ding sumali ang Pangulo sa larong Pinoy Henyo na pinasikat ng Itbulaga. Pinahulaan ang pangalan ng dating kasintahan ng Pangulo na si Valenzuela Councilor Shalani Soledad na agad namang natumbok ng kanyang kapartner. May tao? Yes. Pati ang mga opisyal ng communications group nakisaya. Bahagi rin ang katuwaan ng pagbibigay ng award. Ang di umano'y dalawang paksyon sa communications group, ang tinaguriang Balay at Samar, binigyan ng Aso't Pusa Award. Buong gabi namang isinuot na Secretary Sunny Coloma at Secretary Ricky Carandang ang kanilang mga sash. Sa kanyang mensahe, may pangako ang Pangulo sa media. It's been very educational working with all of you. And I hope next year be able to give you what you need earlier rather than later. I'm really reasonably confident that the next year will have a lot more good news to say. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Balik Pilipinas po muna ang Philippine National Men's Football Team na may pangalang mga Ascals. Sila po yung kupunan na gumulantang sa mga nakalaban nila. Tinalo po nila yung kampiyon, yung Vietnam. Paghahandaan daw nila ang susunod na laban. Panuurin po natin itong pagtutok na ito ni Chino Trinidad, si Sports Saksi, live mula sa International Airport. Chino. Mahirap yung ginawa nitong team natin, yung Ascals. Talagang ipinangalan doon sa mga palaboy na aso. Pero dahil Ascals yung mga yon, halo yung breed nila. Pinaghalo yung mga purong Pilipino at saka yung mga Pilipino nakabase sa Inglaterra. Pero ang resulta ay isang matinding pagkakapanalo ditong ating kupunan na ito. Mantakin ninyo, pati Vietnam, pinahirapan nila. Dumating ho sila kanina dito ng alas 6:30 ng gabi. Pero mga 7:20 na ho sila nakalabas. Itong football team na ito, did us proud. Dinro natin ang Singapore na hindi natatalo. Tinalo natin ang Vietnam sa harap ng 40,000 screaming fans doon po sa Hanoi. Ito po yung ilan sa mga highlights ng laban natin. Akalain nyo talunin natin ng 2-0 ang team na hindi natatalo ng ganong kadali. Ito daw ang biggest upset sa history nitong football league na ito, yung Asian Football Federation, ASEAN Football Federation. Ngayon, ito ang siste. Dapat makakalaro tayo ng home and away. Ibig sabihin, ang unang laro, lalaruin sa Pilipinas. Yung pangalawang laro, lalaruin sa Jakarta. Iko-combine ang scores at malalaman kung sino ang papasok sa finals. Unfortunately, wala po tayong suitable na venue. Ibig sabihin, walang palaruan sa Pilipinas na kayang mag-upo ng 40,000 na katao. Pangalawa na mas mahalaga, dahil gabi ang mga laban, wala ho tayong lugar na merong ilaw na sapat na makapag-iilaw sa gabi. Sapagkat yung ating available na venue, yung Panaad Stadium sa Bacolod, ang kaya lang hong iilaw ay 500 lumens. Ang kailangan ng ASEAN Football Federation ay 1,200 lumens. Pero home court advantage or not, sabi ng mga Ascals, pangangagat daw sila. Sa kanila, almost 200,000 fans eh. So sa Panaad, kahit mga 20,000 lang. Pero yung pride ba? Yung pride na kahit na 20,000 lang, kung makuha natin yung first league, big chance talaga sa second league na madraw. Dito mag-uumpisa yon kung paano natin mababago yung football. Napakita natin na hindi tayo nilalamangan ng mga footballing countries talaga around us. So yeah, the politics in football, there's always politics in football, whether it be here, whether it be back in England, back at my home club, there's always going to be. But no, I hope maybe in the next few years that we can have a stadium and start watching football live here in the Philippines, and fans in Manila and all over the country supporting us. All right.
Mike, isa lang pahabol bago tayo magpaalam mula dito. Hindi pa ho tapos lahat. Ilalaban pa rin na makalaro ang Pilipinas dito sa Disyembre 16, araw ng simbang gabi. Pero dalawang bagay. Kailangan merong isang mataas sa tao na mag-o-order sa lahat ng mga namumuno ng football dito para ayusin ang isang venue yung Panaad. Pangalawa, merong offer ang Vietnam. Kailangan neutral territory. Sinabi ng presidente ng Vietnam Football Federation sa mga Pilipino na kung kailangan nyo ng venue, sasagutin namin lahat. Plain fare accommodations, all expenses paid. Dito nyo laruin sa Vietnam, yung neutral game o yung inyong home game. Yan po yung storya ng Ascals. Pamula dito sa naiya ko po si Chino Trinidad. Maraming salamat. Ay, football tayo. Diyan magandang pag-asa natin. Salamat, Chino Trinidad. Chika Minute! Happy si Iza Calzado sa magandang takbo ng kanyang career. Bukod sa pinagbibidahang show na Beauty Queen, matunog ang balitang mapapasama sa isang international movie ang aktres. Nitong nakaraang linggo, dumating sa Pilipinas ang Thai international actor na si Ananda Everingham at nakipagkita sa dalaga. Pero tikom ang bibig ni Iza sa pinag-usapan nila ng Thai actor. But anyway, there was an opportunity for me to meet Ananda, and maybe there's a possibility of working with him in the future. I hope it pushes through, but I can't really, like I said earlier, I am in no position to talk about what we talked about during that night. Usap-usapan ngayon sa internet ang pre-nuptial video ni Maggie Wilson at Victor Consuni na ikakasal sa December 18. Marami ang nag-react dahil sa steamy scene sa video. Yan ang chika ni Aubrey Carampet. Kakaiba at malayo sa nakagawian ng pre-wedding video ni dating binibining Pilipinas World Maggie Wilson at fiancé niyang si Victor Consunji. Sexy at punong-puno ng steamy scenes na obra ng videographer na si Jason Magbanwa. At dahil mabilis na naging kontrobersyal sa video sharing site na Vimeo, nakakuha agad ng mahigit 50,000 hits ang video. Pasado naman sa modernong panlasa ng ilang nakapanood ng video. Pero marami rin ang nagtaas ng kilay, lalo pat pre-wedding video pa lang ito at wala pang basbas ng simbahan ng kanilang pagsasama. May nagsabi pa na tila honeymoon video na raw ito. Sabi naman ng isang Twitter user, kung siya raw si Maggie, hindi raw niya kakayaning ipakita sa kanyang magulang ang video. Masaya naman sina Maggie at Victor sa atensyong nakukuha dahil sa video. Sa kanyang Twitter account, nagpasalamat si Maggie sa mga naka-appreciate dito. Nanindigan din siyang hindi ito scandalous. Not everyone is going to like it, but you know, it's our video, it's not theirs, and if they can't take the heat, edi wag nila panoorin. Sa interview sa kanya ng Philippine Entertainment Portal, sinabi ng beauty queen actress na ito naman talaga ang gusto nilang mangyari. We wanted something different, and yung initial reaction na gusto namin makuha from whoever sees it is we want to make them feel uncomfortable. Gusto raw nilang i-revolutionize ang wedding videos. Ayaw raw nila ng nakaugaliang pa-cute at pa-sweet. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Thank you for watching Chika Minute. I'll see you again tomorrow. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. Diyan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 16 na araw na lang at Pasko na. Naghihintay pa kami ni Pia ng regalo ni Mike mula sa tahanan ng katotohanan. Kailan nga ba? Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.